Di ba sabi mo, we do so much more for the countrymen, for our countrymen. So ano na to? So ito ba ang so much more sa'yo? So much more na pagpapahirap mo sa taong bayan? Ha? Ganito ba? Ang bagong mukha ng Pilipinas, BBM Bangag? Ngiwi? Ha? Tapos sabihin nyo, irespeto? Irespeto ang presidente nyo? Kayo lang mga kapwa Bangag ang re-respeto sa presidente nyong Bangag, budol, mapanglinlang, dakilang sinungaling. Mga hangag kayo. Ang nirespeto ko, yung mga taong makadyos, yung mga taong gumawa ng kabutihan, yun ang nirespeto ko. Yung mga taong panig sa tama at kabutihan, yun ang nirespeto ko. Mga buang na, di ba? Subukan yung tawag ko sa kongreso kay tinudon ko na bago na ko na sila datanan. Di ba? Oh, ako ang katapat nila. Kung demonyo sila, nandito ang isang dakilang ungas. Kaya nga haring ungas dahil wala nang makakapantay sa akin pagdating sa kademonyuhan. Labas kayo mga bangag, labas mga bangag. Dahil nakakagigil na ginawa ng gobyernong ito. May presidente tayo pero wala, lutang. Nagsasalita ngayon, kinabukasan nakalimutan na anong ginasabi niya. Ay Diyos ko, anong klaseng presidente mayroon tayo? Wala kang respeto sa presidente natin. Presidente lang yan, budol yan, mapanglinlang, dakilang sinungaling, irespeto? Animal kayo. Di ba? Nakakabastos. Natutuwa ba kayo sa ginawa ng gobyernong ito? Siguro ang mga natutuwa yung mga kapwa nyo, mga bangag, mga kagaya nyong bangag ang natutuwa na winawaldas ang pira ng taong bayan na pinaghirapan namin yan. May pakialam ako dito at this is my privilege to speak up kasi isa akong taxpayer. Yung tax ko na binayad sa gobyernong magnanakaw, ninakaw lang nila dyan. Everybody has the right to speak up, lalo na yung mga taxpayer. And I have this privilege na bastusin presidente nyong bangag. Mga animal. Di ba? Na ako'y cross akong likod, okay, na ay mga demonyo. Mga demonyo. Na ako'y cross akong likod. No? Daghan na ba? Di ba? Napuno sa kuan. Di ba? Makapangdura ka sa ginawa ng mga gobyerno na to. Di ba? Tapos ang iyong iba dyan, walang pakialam. Bakit wala kayong mga anak? Wala kayong pamilya? Palagi lang kayong the best si BBM Ngiwi Bangag? Nagmamahal nyo ba yung mga anak nyo? May pagmamahal ba kayo sa pamilya nyo? Talagang ang akala nyo may malaki kayong naambag ni BBM during election. Ako ang malaking may ambag ni BBM Ngiwi. Nga animal kayo. Di ba? Ako nga sobra akong diehard niya noon dahil umasa ako sa tuloy-tuloy na pagbabago. Ngayon, backward tayo, pabalik, paurong tayo lahat. Mas lumala pa kaysa mga naunang presidente. Mas okay pa si Abnoy Aquino. Mas okay pa si Gloria kumpara sa ano na to. Mas matanggap ko pa kung si Lene ang naggumawa ng ganyan, knowing na binudol tayo, nilinlang tayo, na bumoto tayo sa maling presidente. Di ba? Tapos sabihin nyo wala kang respeto. Why? Bakit ko irespeto? Bigyan nyo ako ng valid reason bakit irespeto ko yung presidente nyo. Bigyan nyo ako ng valid reason bakit irespeto ko yung presidente nyo. Give me a valid reason. Diba? Bakit ako galit sa gobyernong ito? Dahil ang presidente natin, bingi, bulag. Kahit nakaw doon, dito, wala pa rin siya. Ngiwi lang siya. Tawa-tawa lang, ngiwi-ngiwi. Diba? Presidenteng walang Ginoo ko. Walang bayag, walang itlog. Man, kani si BBM na murag abnormal. Ulog-ulogan, ngisi lang, baloslos. Hawak sa liig nitang baloslos.
ni Saldico. Di ba si Saldico, kung hindi ka bangag na presidente, alam mo naman in the first place, BBM ngiwi bangag, na si Saldico maraming kaso sa Sandigan Bayan, maraming kaso sa DOJ, maraming kaso na nakabinbin sa Supreme Court. Pero bakit ina-appoint mo at tagabantay pa sa blood money ng taong bayan? Wow ha? First time in history na ang isang convicted, no? Isang convicted, magnanakaw, corrupt si Saldico, pang tagabantay, di ba? Sino bang hindi magagalit sa ginawa ng gobyernong ito? All the taxpayer has the right to speak up, to criticize this government. Because this is our privilege to speak up. Di ba? Kasi kung palagi tayong tahimik at wala tayong pakialam, dahil sa atin pa rin mag-bounce back ang sobrang kahirapan at hindi na natin alam kung ano pa ang magaganap next year kung palagi tayong tahimik at walang pakialam sa gobyernong ito. Diba? Oh. Mga bangag kayo mga kakulay ni bangag, sana kayo ang unang malunod sa baha. No? Sana pag dumating ang malakas na bagyo diyan sa Kamaynilaan, dahil proud na proud kayo sa amon yung bangag, sana kayo ang unang lumitaw. Wala na kayong buhay diyan dahil hindi kayo marunong lumangoy kapag pagdating na ng baha sa Kamaynilaan. Di ba? Sana para ma-realize nyo kung gaano ka pabaya yung presidente nyong bangag.